ang mag-asawang nakapulot ng batang sirena. Bago tayo magsimula, maari ba kitang anyayahan na mag-subscribe sa Miss Cyrus Story? Dito natin pinapakinggan ang mga kwentong puno ng hiwaga, misteryo at aral sa buhay. Tahimik lang at simulan na natin ang kwento. Sa isang maliit na baryo sa tabing dagat, naninirahan ang mag-asawang sina Mario at Elena. Mahirap lamang sila. Si Mario ay isang mangingisda, habang si Elena naman ay nagtitinda ng isda sa palengke. Matagal na silang nagsasama ngunit hindi sila nabiyayaan ng anak. Tuwing gabi, madalas makita si Elena na nakatanaw sa dagat habang tahimik na umiiyak. Siguro, hindi talaga para sa atin ang magkaroon ng anak. Mahina niyang sabi minsan. Ngunit kahit mahirap ang buhay, nanatili silang mabuti at mapagmahal sa isa't isa. Isang gabi ng malakas na ulan, pumalaot si Mario kahit masama ang panahon dahil wala na silang pagkain. Habang nasa gitna siya ng dagat, may napansin siyang kakaibang liwanag sa may batuhan. Noong unay inakala niyang parol lamang iyon o refleksyon ng kidlat. Ngunit habang papalapit siya, narinig niya ang mahinang iyak ng isang bata. Laking gulat niya nang makita ang isang munting sanggol na may buntot ng isda. Isang batang sirena. Maputla ito at tila nang hihina. Hindi nagdalawang isip si Mario. Dahan-dahan niyang kinuha ang sanggol at binalot sa kanyang lumang jacket. Pag-uwi niya, halos hindi makapaniwala si Elena sa kanilang nakita. Mario, ano ito? Nanginginig nitong tanong. Hindi ko rin alam, sagot niya. Pero hindi natin siya pwedeng pabayaan. Inalagaan nila ang batang sirena na tila sarili nilang anak. Tinawag nila itong Mira. Habang lumalaki si Mira, napansin nilang kakaiba ito. Tuwing gabi, kumikislap ang kanyang balat na parang buwan sa tubig. At kapag siya'y umaawit, tila kumakalma ang alon sa dagat. Unti-unting naging masagana ang buhay ni Mario at Elena. Mas dumadami ang huli ni Mario sa dagat. Hindi na sila nagugutom. Ngunit may isang taong nakapansin nito. Si Don Severino, ang pinakamayamang tao sa baryo. Sakim at mapagmataas si Don Severino. Nang marinig niya ang tungkol sa mahiwagang batang nakatira kina Mario, naging interesado siya rito. Siguradong may kapangyarihan ang batang iyon, sabi niya. At kapag napasakamay ko siya, lalo akong yayaman. Isang gabi, habang natutulog sina Mario at Elena, palihim na dumating ang mga tauhan ni Don Severino. Kinuha nila si Mira. Nagising si Elena sa iyak ng batang sirena. Mira, sigaw niya. Ngunit huli na, dinala si Mira sa malaking bahay ni Don Severino. Pinilit niyang ipakita ng bata ang kanyang kapangyarihan. Ngunit tahimik lamang si Mira. Hanggang sa biglang dumilim ang langit, lumakas ang ulan, nagwala ang dagat, at mula sa malalim na karagatan, may mga aninong unti-unting lumitaw. Mga sirena. Kasama nila ang isang napakagandang babae na may korona ng kabibe. Isa siyang reyna ng karagatan. Isauli mo ang aking anak. Malamig nitong sabi. Nanginig sa takot si Don Severino. Hindi nagtagal, bumaha ang kanyang bahay dahil sa malalaking alon. Nawalan siya ng kayamanan at iniwan siya ng kanyang mga tauhan. Samantala, ligtas na naibalik si Mira kina Mario at Elena. Lumapit ang reyna ng karagatan sa mag-asawa. Maraming salamat sa pag-aalaga sa aking anak, sabi niya. Pagkatapos ay binigyan niya sila ng isang maliit na perlas. Hindi ito basta kayamanan, sabi ng reyna. Habang mabuti ang inyong puso, hindi kayo pababayaan ng dagat. Mula noon, naging masagana ang buhay ni Mario at Elena. Ngunit hindi sila naging sakim. Patuloy silang tumulong sa mga nangangailangan at namuhay ng simple. At tuwing gabi, kapag maliwanag ang buwan, may isang batang sirena ang minsang makikitang lumalangoy malapit sa kanilang bahay.
Nakangiti habang pinagmamasdan ang mag-asawang minsang nagligtas sa kanya. Aral ng kwento, ang tunay na biyaya ay napupunta sa mga taong may mabuting puso at marunong magmahal kahit walang hinihintay na kapalit. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Miss Sira's Story para sa mas marami pang mahiwagang kwento. At kung mayroon ka ring sariling kwento ng kababalaghan o misteryosong karanasan, ikwento mo sa comments. Baka ang susunod nating salaysay ay kwento mo na.